Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang serya ng malalakas na pag-atake ng Russia ang yumanig sa buong Ukraine magdamag na naging sanhi ng pagkamatay ng hindi bababa sa 8 katao at ikinasugat ng 12 iba pa. Mula sa silangan hanggang sa kanlurang bahagi ng bansa, halos walang lugar na ligtas mula sa mga missile at drone ng Moscow. Isa ito sa pinakamalulubhang pag-atake sa mga nakalipas na linggo na nagdulot ng malawakang takot at pinsala sa mga sibilyan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa opisyal na ulat ng pamahalaan ng Ukraine, ang pinakamalubhang pinsala at pinakamaraming bilang ng mga nasawi ay naitala sa silangang rehiyon ng Dnipropetrovsk at sa kanlurang rehiyon ng Lviv. Ang pag-atake sa Lviv na malapit sa hangganan ng Poland ay nagpapakita na maging ang mga rehiyong itinuturing na malayo sa mga lugar ng labanan ay hindi ligtas sa walang humpay na pambobomba ng mga puwersang Ruso na patuloy na nagpapalawak ng saklaw ng kanilang mga operasyon. Ang pinakahuling pag-ataking ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng Russia ngayong tag-init kung saan halos linggo-linggo nang nakararanas ng malawakang pambobomba ang mga pangunahing lungsod sa Ukraine. Layunin ng mga pag-ataking ito na pahinain ang loob ng mga mamamayan, sirain ang mga kritikal na infrastruktura ng bansa, at lumikha ng matinding krisis bago sumapit ang malamig na panahon ng taglamig sa rehiyon na tiyak na magpapahirap sa mga residente. Inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na kabilang sa mga binomba magdamag ang kabiserang Kyiv, gayon din ang mga rehiyon ng Dnipropetrovsk, Lviv, Poltava, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy, Vinnytsia, Cherkasy at Ivano-Frankivsk. Dose-dosenang kabahayan, lokal na negosyo at pasilidad ng infrastruktura ang tuluyang nawasak o nagtamo ng matinding pinsala dahil sa malawakang pag-atake ng mga puwersang Ruso. Gumamit ang Russia ng mahigit 70 missile sa naturang pag-atake at karamihan sa mga ito ay mga ballistic missile na napakahirap harangin ng mga karaniwang sistema ng depensa. Bukod dito, nagpakawala rin ito ng mahigit 280 attack drone. Bagaman nagawa ng air defense ng Ukraine na harangin ang mahigit 260 drone, marami pa rin ang nakalusot at nagdulot ng malaking pinsala sa mga target. Binigyang diin ni Pangulong Zelensky ang kritikal na kakulangan sa mga missile para sa air defense na ipinagkakaloob ng kanilang mga kaalyadong bansa sa kanluran. Sinabi niya na sa kabila ng kakulangang ito, nakakagawa ng mga kahangahangang bagay ang kanilang mga sundalo dahil sa mataas na antas ng profesionalismo. Gayunpaman, muling pinatutunayan ng terorismong ito na ang proteksyon laban sa mga missile ay nananatiling isa sa pinakamahalagang misyon ng bansa. Sa rehiyon ng Dnipropetrovsk, isang malawakang pag-atake ang isinagawa ng mga puwersang Ruso na nagresulta sa pagkamatay ng 6 na katao at ikinasugat ng 10 iba pa. Ayon kay Alexander Hanja, pinuno ng Regional Military Administration, malubhang na pinsala o tuluyang nawasak ang mga infrastrukturang sibilyan sa lugar, kabilang ang mga pribadong tahanan ng mga mamamayang walang kinalaman sa nagaganap na labanan. Kabilang sa mga nasawi sa Dnipropetrovsk ang mga inosenteng bata na nagdulot ng labis na pighati sa buong bansa. Kinumpirma ng mga awtoridad na isang 6 na taong gulang na batang babae at 2 batang lalaki na may edad na 11 at 17 ang nasawi sa Kryvyi Rih. Ang pagkamatay ng mga kabataang ito ay muling nagpapakita ng malupit na epekto ng digmaan sa mga pinakamahihina at walang kalaban-laban. Sa kanyang post sa platform na X, idiniin ni Zelensky na maging ang mga magulang ng mga nasawing bata ay pumanaw din sa parehong pag-atake dahilan upang tuluyang mawasak ang kanilang pamilya. Gayunpaman, 2 pang bata ang mahimalang nailigtas matapos silang mahugot ng mga bumbero mula sa ilalim ng mga gumuhong bahagi ng gusali. Isang ordinaryong tahanan ng tuluyang nadurog ng tamaan ito ng isang ballistic missile ng Russia. Direktang isinisi ng pinunong Ukrainian ang pinsala at mga nasawi sa mabagal na pagdating ng tulong at pagkaantala sa pagpapadala ng mga anti-ballistic missile mula sa mga bansang katuwang ng Ukraine. Ayon sa kanya, ang bawat segundo ng pagkaantala ay maaaring katumbas ng buhay ng mga sibilyang sana ay nailigtas. Nanawagan siya sa internasyonal na komunidad na bilisan ang pagbibigay ng suporta upang maprotektahan ang buhay ng mga inosenteng mamamayan. Samantala sa rehiyon ng Poltava na katabi ng Dnipropetrovsk, isang pag-atake ng drone ang tumama sa mga bodega ng isang pribadong kumpanya at ikinasawi ng isang tao.
Ayon kay Vitaly Diakivnik, pinuno ng rehiyon, tinarget din ang isang sentro ng paghahatid na nagdulot ng malaking sunog. Agad namang naapula ng State Emergency Service ang apoy at tiniyak ng mga autoridad na wala ng iba pang biktimang naiwan sa lugar. Sa Lviv naman, umakyat sa 30 katao ang bilang ng mga nasugatan sa pag-atake ng missile habang patuloy ang mga operasyon ng pagliligtas. Inihayag ni Maxim Kositsky, pinuno ng Lviv Regional Military Administration, na ginagawa ng mga tagapagligtas ang lahat ng kanilang makakaya upang matiyak na walang sino mang biktima ang maiiwang nakabaon sa ilalim ng mga guho ng mga nawasak na gusali. Naganap ang pag-atake sa Lviv bandang alas 4 ng madaling araw kung saan 2 gusaling tirahan ang nagtamo ng pinakamalubhang pinsala. Ayon kay Mayor Andriy Sadovi, mahigit 20 gusali, isang paaralan at 2 kindergarten ang napinsala. May mga bata ring nasugatan sa insidente at isa sa kanila ang kasalukuyang ginagamot sa ospital dahil sa matitinding sugat na natamo sa katawan. Sa kabiserang Kiev, tinarget ng mga puwersang Ruso ang lungsod gamit ang mga ballistic missile na naging sanhi ng pagkamatay ng isang 31 taong gulang na lalaki at ikinasugat ng 2 iba pa. Ayon sa ulat ng National Police, mabilis ang naging pagtugon ng mga otoridad, ngunit hindi na iwasan ang pagkawala ng buhay dahil sa lakas ng pagsabog na narinig sa halos lahat ng bahagi ng lungsod magdamag. Bukod sa mga biktima, nag-iwan din ang pag-atake sa Kiev ng malaking pinsala sa mga istruktura ng komunidad. Kabilang sa mga napinsala ang mga tirahan, isang lokal na pamilihan, isang kooperatiba ng mga garahe, mga pasilidad ng imbakan at maraming sasakyang pagmamay-ari ng mga sibilyan. Ang pinsalang ito ay nagdulot ng matinding abala at takot sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente sa kabisera. Sa labas ng kabisera, partikular sa rehiyon ng Kiev, 5 katao ang iniulat na nasugatan sa distrito ng Brovary. Kabilang sa mga biktima ang isang menor de edad at 2 kababaihan. Ayon sa pahayag ni Ruslan Olinik, pansamantalang pinuno ng Regional Administration sa Facebook. Ang pag-atake sa mga lugar na tirahan ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyon at kawalan ng pagpapahalaga ng Russia sa buhay ng mga sibilyan. Sa panig naman ng Moscow, kinumpirma ng Ministry of Defense ng Russia na naglunsad ang kanilang sandatahang lakas ng isang malawakang pag-atake. Ayon dito, ang mga tinarget ay mga airbase, pabrika ng armas, at mga pasilidad ng komunikasyong militar at logistika sa Kiev, Lviv at iba pang rehiyon. Iginiit ng Russia na ang mga pag-ataking ito ay naglalayong pahinain ang kakayahang militar at depensa ng Ukraine. Idinagdag pa ng militar ng Russia na matagumpay nilang tinamaan ang isang barko sa daungan ng Pivdeni, pati na rin ang 2 pang barko sa silangan at timog ng Odessa. Ang mga operasyong ito sa dagat ay bahagi ng estratehiya ng Russia na hadlangan ang mga rutang pangkalakalan ng Ukraine at limitahan ang pagpasok ng mga kagamitang militar sa bansa sa pamamagitan ng mga estratehikong daungan sa Black Sea. Sa kabilang banda, inihayag din ng Ministry of Defense ng Russia na pinabagsak ng kanilang air defense ang 258 drone ng Ukraine. Sa rehiyon ng Pensa, nasunog ang isang bodega ng kilalang online retailer na Wild Berries matapos itong tamaan ng drone ng Ukraine. Isang tao ang nasugatan at mahigit 200 manggagawa ang kinailangang ilikas mula sa naglalagablab na pasilidad. Iniulat din ng Wild Berries na ang isa pa nitong bodega sa Sarapul sa rehiyon ng Udmurtia ay tinamaan din ng drone ng Ukraine at nasunog. Ang mga pag-ataking ito ang pinakahuli sa serye ng mga pag-atake ng Ukraine na tumatarget sa mga bodega ng pinakamalaking online retailer ng Russia. Habang nagpapatuloy ang labanan, kapwa nagdurusa ang mga sibilyan at ang ekonomiya sa magkabilang panig ng digmaan. Isang malaking sorpresa sa buong mundo ang unti-unting pagbabago sa tono at pananaw ni United States President Donald Trump hinggil sa digmaan sa Ukraine. Mula sa pagiging labis na mapagduda sa kakayahan ng Kiev, tila nagbabago na ngayon ang ihip ng hangin. Nangyari ito matapos ang sunod-sunod na tagumpay ng Ukraine sa larangan ng digmaan at ang walang humpay nitong diplomatikong pagkilos upang muling makuha ang buong suporta ng Washington. Ayon sa mga ulat ng The Wall Street Journal, nagpakita si Trump ng mas positibong pananaw sa kakayahan ng Ukraine na lumaban. Partikular niyang hinangaan ang matatag na depensa ng bansa at ang matagumpay na paggamit nito ng mga sopistikadong drone o unmanned aerial vehicles sa mga pag-atake sa mismong teritoryo ng Russia. Ang mga operasyong militar na ito ang unti-unting nagpabago sa pananaw ng Pangulo ng Estados Unidos. Kung babalikan ang kasaysayan, hindi naging magandang simula ng relasyon ng dalawang lider.
Noong Pebrero ng taong 2025, isang mainit na pagtatalo ang naganap sa White House sa pagitan ni Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ang engkwentrong ito ay nag-iwan ng negatibong impresyon kay Trump at naging dahilan upang maniwala siyang matatalo lamang ang Ukraine sa digmaang ito. Dahil sa paunang impresyong iyon, paulit-ulit na hinimok ni Trump ang Ukraine na makipagkasundo na lamang sa Russia kahit mga hulugan pa ito ng pagsuko ng ilang bahagi ng teritoryo nito sa silangan. Naniniwala noon ang Pangulo ng Estados Unidos na walang sapat na alas o lakas ang Ukraine upang manalo sa digmaan. Para sa kanya, mas mabuting tanggapin na lamang ng Kiev ang ilang kahilingan ng Moscow upang matapos na ang labanan. Mismo si Pangulong Zelensky ang nagbunyag na nakaranas ang kaniyang bansa ng matinding panggigipit mula sa Administrasyong Trump upang tanggapin ang mga kahilingan ng Russia. Sa isang pahayag matapos ang pakikipagpulong sa mga pinuno ng Europa noong Disyembre ng taong 2025, hayagang sinabi ni Zelensky na naghahanap lamang ang mga Amerikano ng mabilis na pagsang-ayon mula sa panig ng Ukraine. Ang matinding lamat sa kanilang relasyon ay humantong pa sa desisyon ni Trump na pansamantalang ihinto ang lahat ng tulong militar at pagbabahagi ng kritikal na impormasyong paniktik sa Ukraine, ilang araw lamang matapos ang kanilang mainit na pagtatalo sa White House. Paulit-ulit din niyang tinanggihan ang mga sumunod na kahilingan ng Kiev para sa karagdagang suportang pinansyal at mga armas. Ngunit unti-unting nalampasan ang matinding krisis na ito dahil sa estratehikong diplomasya ni Zelensky. Sa mga nagdaang pandaigdigang pagpupulong, hindi pinalampas ng Pangulo ng Ukraine ang anumang pagkakataon upang kausapin at kumbinsihin si Trump. Ang personal na pakikipag-ugnayan at matiyagang pagpapaliwanag ni Zelensky ang naging susi upang unti-unting gumuho ang pader ng pagdududa ng pinuno ng Estados Unidos. Hindi lamang si Zelensky ang kumilos para sa layuning ito. Naglunsad din ang mga pinuno ng Europa ng isang malawak at koordinadong kampanya upang mapabuti ang relasyon sa pagitan ng Ukraine at Estados Unidos. Batid ng mga bansang Europeo na napakahalaga ng suporta ng Amerika para sa seguridad ng buong rehiyon. Dahil dito, nagkaisa silang tulungan ng Ukraine na baguhin ang pananaw ni Trump. Isa pang mahalagang pagbabago ang naganap nang sumiklab ang kaguluhan sa Iran. Noong una, binaliwala ni Trump ang alok ng Ukraine na tulungan ng Amerika laban sa mga drone ng Iran. Ngunit nang magsimulang magtamo ng malaking pinsala ang mga puwersang Amerikano dahil sa mga pag-ataking gumagamit ng drone, napilitan si Trump na bigyang pansin at pahalagahan ng mataas na antas ng industriya ng drone ng Ukraine. Ayon sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan ng Estados Unidos, kilala si Trump sa paghanga sa mga taong itinuturing niyang mga nagwawagi. Sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagpapakita ng katatagan at tapang ng Ukraine sa labanan, unti-unting nakita ni Trump si Zelensky bilang isang tunay na mandirigmang may kakayahang manalo. Dahil dito, tumaas ang kanyang paggalang sa leader ng Ukraine. Talagang nakabuo kami ng isang napakagandang relasyon. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Ito ang naging pahayag ni Trump kamakailan sa kanyang pakikipagpulong kay Zelensky sa panahon ng NATO summit sa Turkey. Ang mga salitang ito ay nagpapatunay sa malaking pagbabaligtad ng kaniyang dating malamig at mapanuring saloobin. Nagdulot naman ito ng malaking ginhawa sa pamahalaan sa Kiev. Ang bagong yugto ng kanilang relasyon ay muling masusubukan sa kanilang nakatakdang opisyal na pagkikita sa White House. Lumipad patungong Washington si Zelensky upang dumalo sa burol ng yumaong Republican Senator na si Lindsey Graham. Gagamitin din niya ang pagkakataong ito upang personal na makipag-usap muli kay Trump at lalo pang patatagin ang kanilang kasalukuyang magandang ugnayan. Gayunpaman, nananatiling nag-aalinlangan ng ilang eksperto sa geopolitika kung magtatagal ang magandang samahang ito. Binigyang diin ng mga analista na maaaring mabilis magbago ang mga opinyon at desisyon ni Trump depende sa sitwasyon at sa kanyang emosyon. Dahil dito, patuloy na nag-iingat ang Ukraine at tinitiyak nitong hindi ito gagawa ng anumang hakbang na maaaring makasira sa kanilang bagong ugnayan. Sa likod ng pagbabagong ito, may mga tinatawag na tagapagtayo ng tulay o mga individual na tumulong upang mapalapit si Trump sa Ukraine. Isa sa kanila ang sikat na Ukrainian heavyweight boxing champion na si Alexander Usyk. Sa kanilang pagkikita sa Oval Office noong Hunyo, ipinaliwanag ni Usyk kay Trump ang katatagan ng kaniyang mga kababayan at ang kanilang walang humpay na hangaring magtagumpay. Sa pamamagitan ng kaniyang payak na Ingles, ibinahagi ni Usyk ang personal na kwento ng kaniyang pamilya na napilitang magtago habang bumabagsak ang mga bomba sa Kiev. Nang tanungin siya ni Trump kung ano ang pagkakaiba ng mga Russian at Ukrainian, itinuro ni Usyk ang kaniyang ulo at dibdib.
Ipinahiwatig niyang ang tunay na pagkakaiba ay nasa paraan ng pag-iisip at nasa puso. Ang tapat na sagot na ito ay labis na umantig kay Trump. Bukod kay Usyk, malaki rin ang naging papel ng kilalang right-wing activist na si Laura Loomer. Matapos ang kanyang pagbisita sa Kyiv, tuluyan niyang binago ang dating niyang negatibong pananaw sa Ukraine. Nakipag-usap siya kay Zelensky at personal na nasaksihan ang sitwasyon doon. Dahil dito, naging isa siya sa pinakamaingay na tagapagtanggol ng Ukraine sa harap ni Trump. Sa pakikipag-usap ni Zelensky kay Loomer, ibinahagi niya ang mahalagang sandaling naganap sa Vatican noong nakaraang taon sa burol ni Pope Francis. Doon ay nagkaroon sila ni Trump ng isang pribado at seryosong pag-uusap na tumagal ng 15 hanggang 20 minuto. Ayon kay Zelensky, ang maikling sandaling iyon ang naging makasaysayang simula ng pagbabago sa kanilang dating malamig na relasyon. Si Loomer, na may milyon-milyon tagasunod sa social media, ay itinuturing na isa sa mga pinakamaimpluwensyang boses sa paligid ni Trump kahit wala siyang opisyal na posisyon sa pamahalaan. Matapos ang kanyang paglalakbay, tinawagan niya si Trump upang purihin si Zelensky bilang isang mahusay na pinuno sa panahon ng digmaan, lalo nitong pinatatag ang positibong pananaw ng Pangulo ng Estados Unidos. Patuloy ding nakipag-usap kay Trump ang iba pang mga pinuno ng Europa, kabilang si NATO Secretary General Mark Rutte, upang ipaalala sa kaniya ang kahalagahan ng pagsuporta sa Ukraine. Dahil dito, ipinahayag ni Trump na pag-aaralan ng Estados Unidos ang pagbibigay ng lisensya sa Ukraine upang makagawa ito ng sarili nitong Patriot Interceptor missiles. Maituturing itong isang malaking hakbang para sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. Sa huli, ang kahanga-hangang pag-unlad ng Ukraine sa paggawa ng milyon-milyong drone na ginagamit sa operasyong militar ang tuluyang bumasag sa pagdududa ni Trump. Kamakailan lamang, matagumpay umanong inatake ng Ukraine ang isang barko ng Iran na nagdadala ng mga armas patungong Russia sa Caspian Sea. Ang kakayahan nitong gumamit at gumawa ng makabagong teknolohiya para sa digmaan ang nagpatunay kay Trump na maaaring maging isang mahalagang kaalyado ang Ukraine